Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa tayo ng reaction video. Ito patungkol dito sa nangyaring kaguluhan. Ang mga hudas, inilaglag na mula sa langit. Hindi na pinapasok ni San Pedro ang mga hudas. Nagkalaglagan na mula sa langit o nagkalaglagan ng mga hudas, ayaw nang papasukin sa langit. Pero bago ang lahat, no, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, kay Tita Mina Haramillo, ang Tita Kong Bayots, kay Manetre ng San Diego, California, kay Tita Sal, no, ng Illinois, and kay Tita Pia Payne ng Australia. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay Mega Love, shoutout. Pero bago tayo dumako dahil special itong ating ngayon, no, kaganapan. Siyempre, maglilip tint si Sangkay. Napalip tint. Teka, ayaw mabuksan. Buksan natin, no? Dahil sa mga kaganapan, biglang napalip tint na naman ang inyong kumaring Sangkay. Dati kay Brooks ko lang ito ginagawa. Dahil special tong araw na ito, lip tint tayo mga Mars. Kakapalan natin. Dahil special nga itong ganda. Ganda ng kumarin yung Sangkay. Ay, pero shoutout nga pala kay Ika. Ayusin natin. Shoutout pala kay Papa Ver, no? Ang aking jowa. Jowa ko na ngayon si Papa Ver. Nagko-comment si Papa Ver sa aking mga uploads, no? Papa Ver, no? Pansinin mo nga si babaeng libagin ang lieg at saka yung may bilbil ang mukha. Nagtatago na sa kanyang mukha ngayon. Ayaw nang ipakita yung kanyang mukha. Napansin ko, nakita ko sa kanyang video, no? Itinago ang kanyang mukha. Alam mo babaeng libagin, kahit anong tago mo sa iyong mukha, kita pa rin yung liig mo. Ikinahihiya mo na ba yung mukha mo? Ikaw mismo, sarili mo mismo, ikinahihiya mo ng mukha mo kasi tinatago mo. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Bahala na si Papa Ver dyan, yung jowa kong si Papa Ver, no? Dito tayo sa mga usapin na ito. Ang dami ng kaguluhan. Ang dami ng mga gumawa ng reactions patungkol dito, no? Na nagkalaglagan na. Basahin lang natin, no, yung alam ko na nakita nyo na ito sa iba nating mga kasamang reactors, pero ulitin ko lang. Ito yung sabi, yung comment na naipaliwanag na rin ito ni Bopil, no? Na nagbago ng pangalan si Nanay Hansel. Kaya pala, naalala ko, di ba naalala nyo, nag-post siya noon sa kanyang FB page na sabi niya na may gumagamit daw sa kanyang pangalan sa YouTube. Siguro hindi niya na-expect, no, na may screenshots na itong kanyang pag-change ng name. Siguro sabi niya, pinanindigan niya na may gumagamit na iba sa kanyang pangalan. Hindi niya alam na nakita na nag-change siya ng name dito, na Ven na yung kanyang pangalan. Sabi niya dito, saka di rin po kami ang nagdesisyon nito, ikaw Doc, ang isa sa nagtulak. Alam mo, di ba? Pero bakit ganito ngayon? Sabi pa niya dito, kung kami lang po makakapagpagulo ng team nyo sa pag-charity nyo, Doc, kami na lang po ang iiwas sa inyo. Kasi po, alam po namin ang katotohanan, Doc. Pinaglalaban lang po namin ang karapatan at justisya para sa amin. Sabi pa niya dito, Doc, wala naman po kami pinaglalaban na mali. Sa tama lang po kami. Durug na kami sa buong mundo. At di rin lang po kami ang nag-umpisa at naintindihan ka namin, Doc, dahil naiipit ka sa sitwasyon. So dito pinaninindigan ni Nanay Hansel, no, na talagang ang utak ng lahat ng ito ay si Dr. Love.
no? Sa mga pangyayari, sa mga pagpapatulfo, sa mga pagsusulsul sa kanila, no? Ang mali lang kasi dito talaga sa pamilyang Batalero dito, sila yung nagpasulsol. Sila yung nagpagamit. Imbis na maayos ang kanilang buhay, no? Nung sila ay nandito sa Kalingap, akala siguro nila mas mapapaayos ang buhay nila nung sila ay winakwak nitong mga taong ito. So ang nangyari ngayon, winakwak sila, no, ni na Dr. Love, ngayon nawakwak na naman sila dito sa kay Dr. Love. Parang ganito ang lumalabas ngayon at nagkakalaglagan na. And napansin ko talaga, no, kahit si Bopil napansin na si Dr. Love, yung kanyang live ay tinago. Dalawang live ang kanyang itinago. Pero hindi ka makakalusot sa amin, Dr. Love. Dahil sabi ni Bopil, siya ay nakapag-screenshot, no, ay nakapag-screen record. And isa rin ako na nakapag-screen record doon. Ito, meron lang akong paparinig sa inyo, no. Ito doon sa bandang last part na ito, pero may kumpleto ito mula sa nagbunyag si Dr. Love doon sa problema nila sa ngayon. From 15, nag-start siya ng 15 minutes, no, doon sa kanyang unang live kasi nasa 36 minutes to. So ito, pakinggan natin yung last part lang paparinig ko sa inyo. Pagising ko may nangyayari na. O may nangyayari na daw pagising niya. Natulog lang ako, pagising ko may mga nangyayari na hindi maganda. Hindi ko na alam. Di na daw niya alam. Asan ka na, Doc? Andiyan pa. Ano na? Buhay ka pa? Nawala. Hello? Andiyan ka pa? Uy. Sensya na sa inyo. Ayan. Desisyon ko na yan. Kung sinong gusto maging leader, sila na lang maging leader. At ako'y tututukan ko lang, tapusin ko lang simbahan at ako'y mananahimik na. Sino kayo magiging leader nila? Nahihirapan na ako. Hirap na ako. Naku po, hirap na. Akala ko ba tuwan-tuwa ka? Lahat ng nangyayari. Nasa uli talaga yung pagsisisi. Ano, Dok? Ang bagsak. Ano pang bagsak? Isa pang bagsak, Dok. Pagkatapos ang lahat, pinagdaanan ng pamilya, napansin namin ng iba after nabi niyan. Huwag niyong isipin yung pagbablog. Ako'y sumunod dyan. Sumunod lang ako. Kanino ka sumunod? At hindi ako na problema pag ganun sa ganung usapan. Baliwala sa akin yan. Sino nag-utos sa'yo, Dok? Sumunod ako. Kanino? Huwag niyong idamay yung tungkol yan sa vlog na yan. Ha? Hello, Dok. Andiyan ka pa? Sige na. Sige. Doon na lang ako. Saan? Hanggang sa... Salamat ng marami at nasabi ko na ang gusto ko. Hindi ko na alam. Hirap na ako sa Kawawa. mga nangyayari. Di ko na alam. Kawawa naman. Hirap na. Patapusin na natin to. Kasi ito yung last part, no? Gaya ng sabi ko, ito yung last part na pahuli na ipinarinig ko sa inyo. Pero kumpleto ito. Kompleto ito kasi hindi talaga makakalusot dito si Doc Lat sa atin, no. Kahit siya nagtago pa ng kanyang ng kanyang live, naka-screen record ito, no. Dokumentado ito lagi tayo. So, Girl Scout baga? Ay, Girl Scout ba si Sangkay? Ito lang ang aking points of view dito sa mga nangyaring ito, no. Na nagkalaban-laban na sila ngayon. Nagkatalo-talo sila sa ngayon, no. Yung ginawa ni Dr. Love dito sa Kalingap noon, gaya ng sabi ko, malamang gagawin din niya ito, no, sa grupo niya. Lalo't lalo na siya ay may power kasi siya yung founder, no. Siya yung namumuno dito sa Team Guapa na ito. So,
maraming kabulastugan ang gagawin talaga dito ni Doklat dito sa grupong ito. Lalong-lalo na sa mga sponsors. Kaya ang naisip ko dito talaga no na hindi magtatagal ang grupong ito. Pag kami mga sweetik, no? Sinasabing sweetik na tao, yung mga mapanglamang na tao, hindi magtatagal yung grupong ganyan. Yung iba yung pag-iisip. Kaya siya nagtayo ng grupo na yan, no? Para siya ay mayroong kitain, para siya ay kumita sa mga sponsors. Sponsors kasi dito ang target kasi talaga dito. And ginamit niya dito ang pamilyang Batalero, no? Kasi alam niya na ito yung panghatak, pangsangga niya sa mga sponsors. And ngayon, ang nangyari dito, nagkaalamanan na, no? Nagkaalamanan, nakita kung ano ang pakay talaga dito ni Doklat dito sa pagtayo niya ng grupong ito. Ngayon sa mga sponsors, no? At saka dito sa Batalero family, ito yung napapala ninyo. Imbis na nandito kayo sa Kalingap, maayos kayo dito sa Kalingap, no? Maayos yung buhay dito ni Viancy. Kayo ang mas nagpalala ng sitwasyon. Kayo yung parang nagpalubog dito sa pamilyang ito. At kayo, nagpapaniwala kasi kayo sa Batalero family, naniwala kasi kayo sa sulsol, no? Nagpadala kayo sa sulsol na ito yung dapat na nangyayari talaga dito sa mga nawawakwak, no, ng mga beneficiaries ng Kalingap. Humahantong dito sa pagkabagsak talaga. Kasi hindi maganda, no, yung natulungan kayo ng grupo ng Kalingap tapos ito yung igaganti ninyo. Yung pinakamasakit dito kasi na pangyayari sa lahat ng mga beneficiaries ng Kalingap na mga nawakwak, ito yung pinaka-worst, no? Ito yung pinaka-worst na beneficiary na ito na kumalaban sa Kalingap, na nagpawakwak sa Kalingap. Kasi yung iba, nawawakwak, nananahimik. After mawakwak, nananahimik sila. Nandoon, bumabalik sa dating sitwasyon nila, no? Parang nahihiya na sila na bumalik pa sa Kalingap. Pero itong grupo na ito, kaya ko nasabi na worst or beneficiary nito, ito yung pinaka-worst kasi umabot hanggang tulfuhan. Hindi kasi aabot sa tulfuhan na ito kung hindi sila nagpasulsul sa mga taong nasa likuran nila na ipatulfo si Kuya Val. Ito yung pinaka-worst, no? So, ipinakita nila sa buong mundo na ang laging sinasabi yung pagiging ungrateful nila. Ito hindi ko sinisiraan ang Batalero family, kundi ito yung points of view ko lamang. Base sa mga nangyari, nasubaybayan natin yung mga pangyayari, no? Ito kasi yung katotohanan na nagpasulsul sila at naging ungrateful sila sa ginawa nila, lalong-lalo na sa pagpapatulfo kay Kuya Val. Kahit sino na mga tao, no, na hindi alam ang kwento, ang unang iisipin ungrateful. Kasi nabigyan kayo ng tulong, natulungan kayo at hindi basta-bastang tulong ang ibinigay ng Kalingap sa inyo. Kaya maraming nagsasabing ungrateful talaga, no? So dito sa pangyayaring ito na naglaglagan sila, saan aabot ito? Baka pagdating ng araw, no, sa pangyayaring ito, sila mismo ang magtulfuhan din. Sila mismo ang magkasuhan dito. Dahil dito, sa pangyayaring ito, no? Sa kay Dr. Love naman, no? Ito yung napansin ko sa iyo, na isa ka sa mga natulungan din ng Kalingap na naging ungrateful ka din. Lumaki ang ulo mo. Sobrang lumaki ang ulo dito ni Dr. Love na naakala niya siguro walang katapusan, walang hangganan ang lahat. Naakala niya siguro hindi darating ang panahon, no, na may sisingil sa kanya sa pinaggagawa niya dito sa loob ng Kalingap. Ulitin ko, yung pangbastos, pambalahura sa mga sponsors na tumulong sa iyo. Yung mga tulo na luha ang iyak ng mga sponsors na binalahura mo at binastos mo. Mas triple ang balik sa iyo. Naalala ko lang si Ate Malu de los Santos, no? Yung grabe yung iyak niya, yung grabe yung sama ng loob niya,
na naranasan niya sa mga binitawang salita dito ni Dr. Love sa kanya. Hindi makakalimutan ng mga tao yan. No? Isa lamang si Ate Malo na na parang masasabi kong nakatanggap ng hustisya. And isa na rin ako dito. Pero bagamat sa akin kasi binabaliwala ko lang yun, no? Yung mga sinasabi ni Dr. Love sa akin kasi alam ko walang katotohanan sa sarili ko. Puro gawa-gawa lamang yung kanyang mga sinasabi laban sa akin. And yung masakit pa dito, yung mga viewers, no? Yung kung murahin niya yung mga viewers, sabihin niya mamatay na sana kayo, mga pokpok kayo, kung ano-ano mga masasamang ano, no? Na talagang ito yung balik sa kanya. And tapos ngayon, sasabihin niya na siya'y nasa simbahan, nagsisilbi sa simbahan, siya'y tutulong sa simbahan, no? Kung alam lang ng pamunuan ng simbahan kung sino siya, kung alam lang ng pamunuan ng simbahan, no? Kung napanood lang nila yung mga live ni Dr. Love na nagsasalita ng hindi magaganda, malamang sa malamang hindi siya tatanggapin. Kung ano man ang offer niya sa simbahan, malamang hindi yan tatanggapin. Kung alam nila ang history, kung alam nila, kung napanood nila yung mga pinagagawa ni Dr. Love, yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Dr. Love, hindi kaaya-aya. Hindi nararapat para sa isang tao na sasabihin na magsaserve sa isang simbahan. Nakakaano yun na parang maapektuhan dito yung pamunuan ng simbahan, no? Kukundinain sila. Yan ba yung tao, no? Na nagpunta sa inyo? Baka pagdating ng araw, kayo rin ang balikan ng ganyan. So ito na ngayon, no? Sa mga isiniwalat dito ni Nanay Hansel, no, sa mga comments na hawak ngayon, no, na nagpapatunay na talagang ang mastermind ng lahat, no, ng kaguluhan dito, Dr. Love. Na ang lahat ng tao nagsulsul sa kanila, Dr. Love. Pagkatapos, no, pagkatiwalaan ng Kalingap, no, ito pa yung igaganti ni Dr. Love sa Kalingap. Yung si Kuya Val yung ipatulfo. Yung pagsulsul niya, no, sa Batalero family na si Kuya Val ay ipatulfo, hindi katanggap-tanggap yan. Mas lalo lamang, no, naging worst ito. Itong mangyayari sa kay Dr. Love sa isiniwalat na ito ni Nanay Hansel, no, na isa pala si Dr. Love ang pasimuno ng lahat, no, ng pagpapatulfo sa kay Kuya Val. So ito lang aking reaction patungkol dito, no, na yung bottom line dito. Pagka meron tayong ginawang masama sa kapwa natin na nakatulong sa atin, tandaan po natin na may balik po yan. Dahil yung mga tao, no, na tumulong sa atin, na bukal sa kanilang puso yung pagtulong sa atin, tapos yung igaganti natin hindi mabuti, yung gagantihan natin ng hindi mabuti, tandaan po natin na merong balik yan. Ito na ngayong nangyari. So yung grupo nila, akala natin na abot ng matagal, no? Abot sila ng matagal yung kanilang mga pagsasama-sama, pero parang napakaiksi lamang ng panahon yung kanilang pagsasama. At nakita nila yung tunay na kulay ng bawat isa ng grupo nila, no? And dumating din yung point na ito, yung paniningil sa kanila. Muli maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa dako ng mundo mang kinaroon. Paalam na mga sangkay mga kalingap, paalam.